Hello guys, welcome sa isang malamig at masayang adventure dito sa summer capital ng Pilipinas, ang Baguio City. Kasamang pamilya, ready na kaming mag-explore, mag-food trip at i-enjoy ang fresh air at magagandang tanawin. Tara, samahan nyo kami sa trip na to at tuklasin ang best spot na dapat ninyong puntahan kapag nasa Baguio. Oo, kanina, oo. Naamoy ko din. Oo. Dito ba yon? O doon sa baba pa? Sasakay na lang kita, sir, doon. Pagka... Mamaya siguro, kung gusto nila. Ito tayo, baka gusto mo bata. Dito yung mura, no? O, hindi, sa strawberry farm yung mga mura yung binili. Tatlong kilo sa daan, nabigyan mo lang dyan. Nagagaunan din, sir, pare-pares din. Kaso ang problema, mas maraming mura din. Mas ano doon, no? Pare-pares din ano, sir. Tsaka mas kompleto siguro doon, no? Mas maraming ganito. Oo, pare-pares din. Oo. Gusto lang sila nagkakatalo. Mahal dito city Ay, ito oo, kasi nga ano to. May city naman. Oo. Mahal 10, 5. Pero kung ako tidipresya pa 20 pesos, hindi naman nila mabili. Kundi 3 pesos. Konti lang din yung diferensya, no? Ngayong araw na to, kami ay pupunta sa Igorot Stone Kingdom. Ang Igorot Stone Kingdom ang pinakabagong attraction sa Baguio na binuksan noong 2021. Makikita sa park na to ang modern na traditional Igorot sculpture, pati na rin ang value ng Cordillera region. Nandito na kami at naghahanap kami ng parking. Sa tapat nito merong mga parkingan at meron kami ditong isang napili. 100 pesos ang isang sasakyan. Hanggang sa matapos na yung pasyal nyo. So, ito ang napili namin. Guys, kung bibisita kayo dito sa Baguio, siguradong sulit ang pagpunta nyo dito sa Igorot Stone Kingdom. Hindi lang ito ang isang tourist spot at isa rin itong paalala ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Ha? Si Kuya. Kasama ba si Kuya? Oo, kasama yun. Magpipicture yun. তুমি দেখো আমি উঠি যাই Ikaw, tumingin ka sa baba.
Sige. Meron pong sipon. Dito, sige. Kamina. Yan po yung may Easy 5. Ayan ha. Easy 5, sorry. Dito kayo lagi mag-ano. Mag-update. Tayo dyan. Mula sa kahangahangang Igorot Stone Kingdom, ang next stop natin ay isang lugar na puno ng kasaysayan at breathtaking view, ang Mirador Heritage and Eco Park. Tara, tuklasin natin ang ganda at katahimikan ng spot na ito dito sa Baguio. Pagdating pa lang sa Mirador Heritage Park, ramdam mo na agad ang peaceful vibes. Itong lugar na hindi lang pang sightseeing, kundi perfect din para sa reflection at relaxation. Tara. Tanaw dito yung bahay na ano, no? Dikit-dikit. Ay, baka hindi makita kayo, may tagi. Oo. Bababa ka pa. Malapit lang naman. Dito, tong araw na to medyo mapag at medyo mahangin ng kapaligiran. Yan. Ewan ko, di ko alam. Nakakapagod din umakyat dyan dahil puro pataas. Pero nakikita mo naman yung kapaligiran. Yun ang maganda eh. Lalo na kung walang Yun ang pag. maganda niyang picturean. Sa mga bato-bato na. Saan kayo? Ben! Ano? Ah. Sige, hintayin namin kayo dito. Oh. Matalikod na ganun para may pagkita yung video mo.
dadalhin Ay, sa ano, video lang. Ate, saan papuntang grotto? Ay, ito pala yung pin. Ay, may bamboo na dito. Meron pa pala dito. Mas maganda ako dito. Paano yung kuha niya nung kanina? Parang patay. Diyan, tapos pagaling. Pero, dito na tayo sa gilid. Tapos, At malapit dito, may isang papunta sa grotto. Etong akyatin mo yan pataas, may grotto dyan at pwede kayo mag-picture. At manalangin na rin. Bali meron ding hagdanan dyan pataas, mas mahaba. Kung magsushortcut ka. Pwede rin dun sa may dinaanan namin papunta dyan. Pero kayo ma'am, kayo tabi lang.
Ngayon naman guys, dadalhin ko kayo sa isa sa pinakamisteryoso at sikat na abandoned place dito sa Baguio, ang Diplomat Hotel. Tara, samahan niyo ako at tuklasin ang kasaysayan at kakaibang vibes ng lugar na to. Talaga nakakapanindig balahibo ang ambience pero hindi lang horror story ang dahilan kung bakit dinadayo ito. Sobrang ganda rin ng view mula sa rooftop. Dito mo makikita ang isang panoramic view ng Baguio City. Pero sa kabila ng ganda ng architecture nito, kilala rin ang Diplomat Hotel bilang isa sa pinaka-haunted place sa Pilipinas. Ayon sa kwento, maraming trahedyang naganap dito noong World War II, kaya marami ang nagsasabing may nagpaparamdam sa loob ng gusali. Siyempre, hindi pwede ang walang photo. Ang vibrant color at pattern ng bahay-bahay at perfect backdrop para sa mga travel picture. Ang Istobosa, Benguet. Ang Istobosa ay kombinasyon ng tatlong barangay, Stonehill, Butiw-Tiw at Sadyap. Noon, isa lang itong ordinaryong hillside community pero ngayon naging isa na ito sa pinaka-iconic art destination sa Cordillera.
makulay na mural na ito ay tinatawag na Valley of Color. Isang community art project na nagbibigay ng bagong buhay sa lugar. Sa unang tingin, para kang nasa isang painting na bumangon sa realidad. Bago kami umuwi, dumaan muna kami dito sa may La Trinidad Strawberry Farm. At nag-sightseeing na rin kami dyan. May mga farm ng strawberry at namili na rin kami ng mga pagkain ipapasalubong namin. Tumaw na kami lahat. Kaya muna natin sila. Asawa mo dami ka. Opo. Kiss mo na. Ito? Picture ba yan? Hindi, video. Okay. Saan ka nila ka-uwi dyan ka? Sa bahay? Opo, sa bahay mo na. Asawa mo siya? Opo. Sa building mo na. Sa bahay mo dun, sa Pasay. Kasi ba niyo Sa Cavite po kami. Cavite. Ito na ang last day namin dito. Kaya nag-impake na rin kami. Hindi ko na rin napakita yung nag-New Year kami dito sa Bernard Park. Napakasaya doon at ang daming tao nung gabi na yun. Talagang nag-enjoy kami. Unforgettable talaga yung experience na naranasan ko dito. Talagang masaya ako dahil nakasama ko ang kapatid ko at asawa niya, anak niya at family ni Danica. So bago pala kami umuwi, dumaan ulit kami sa may Burnham Park para dalhin ng mga bata sa Children's Park doon at makita na rin namin ang Burnham Lake at yung Rose Garden. Siyempre ano na rin kami, go-kart at swan boat para naman sulit na sulit talaga. So guys, hanggang dito na lang tong video na to at sana nag-enjoy kayo at kung nagustuhan nyo tong video, please subscribe, please like and click the notification bell para lagi kayong manonotify kapag mayroon akong mga bagong video dito. Salamat sa panonood.